Kamusta? Ang gaganda ng mga materyales na pinadala mo tungkol dito sa konsepto na, ano nga to? Multiplier mindset? Oo. Alam mo, habang binabasa ko, parang, may biglang nag-click. Ngayon, bubusiin natin yan. Sige. Ang misyon natin, alamin kung paano ba talaga mag-shift mula sa pagiging leader na doer lang, yung bida, di ba? Yung laging sumasalo. Yung hero. Oo, yung hero. Papunta sa pagiging leader na developer ng ibang leader. Ang sentro ng usapan natin ay umiikot sa tanong na to. Paano kung ang pinakamalaking ambag mo ay hindi yung mga natapos mong proyekto, Kung di, kundi yung mga leader na nahubog mo habang ginagawa nyo yon? eksakto. At ang ganda ng timing nito kasi ayon sa mga pinadala mo, karamihan sa mga leader, hindi nila namamalayan na sila mismo ang naglalagay ng kisame. Sila mismo. Sila mismo may tinatawag na hidden tact. At hindi ito dahil sa kakulangan ng talento o sipag, madalas, kabaliktaran pa nga. Dahil sobrang galing. Dahil sa sobrang galing nila, sila na ang gumagawa ng lahat. Ang malinaw na mensahe dito ay isa lang. Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung additive. Yung pagdadagdag lang. Oo, ang multiplication o pagpaparami ng kakayahan sa iba, yan ang taning paraan para manatiling relevante. At yan yung babalikan natin ng paulit-ulit. Ang tunay na sukat ng impluensya mo ay yung mga taong umangat at lumago dahil sa'yo. Yan yung additive leadership na pamilyar sa karamihan sa atin. Ito yung leader na hero, di ba? Oo. Yung kapag may problema, sa kanya ang takbo, siya yung may solusyon, siya yung nagde-deliver, na sa unang tingin, parang ideal. Pero ayon sa mga binigay mo, ito rin pala yung bitag. Yun yung bitag. Alam mo, nakaka-relate ako dyan. Naranasan ko sa isang project dati na ako lahat. Ako ang sumusulat, ako ang nag-e-edit, ako ang nag-a-approve. Ang resulta, Anong nangyari? na-burnout ako. At nung nagkasakit ako ng isang linggo, huminto lahat. Grabe. Literal, walang umusad. Doon ko naintindihan na ang pagiging hero ay may hangganan talaga. Ang ganda ng example mo dahil yan mismong sinasabi ng sources. Inilalarawan nila yung malinaw na pagkakaiba. Ang addition leader daw, ang tanong niya, gaano karami ang kayang kong gawin? Nakasentro sa kanya. Ang buong sistema, nakasentro sa kakayahan niya. Kaya kapag wala siya, tulad ng nangyari sa'yo, nagiging marupok ang buong team. Oo. Para kang nagtayo ng isang matayog na tore na, isa lang ang haligi. Mukhang matibay, pero isang pagkakamali lang, guguho lahat. At kapag ikaw yung haligi, grabe yung bigat, no? Yung pakiramdam na pasan-pasan mo ang bigat ng buong team. Iyan yung resulta. Ngayon, ano naman ang itsura nung kabilang panig? Yung multiplication. Iba. Iba yung tanong na multiplication leader. Ang tanong niya ay, sino ang kaya kong bigyan ng kapangyarihan? Sino? Hindi gaano karami. Tama. Ang focus wala na sa kanya, kundi sa pag-angat ng iba. Ang layunin niya ay hindi ang lumikha ng mga tagasunod na laging aasa sa kanya, kundi ang humubog ng mga bagong leader na kayang tumayo sa sarili nilang paa. Dito na nagiging exponential ang math. Yung isa nagiging dalawa, yung dalawa nagiging apat. Wow. At what's fascinating here is, ikinokonekta ito ng isang source sa pinakaunang utos sa Genesis. Humayo kayo at magpakarami. Oo. Sinasabi na hindi lang ito tungkol sa bilang ng tao, kundi sa pagpaparami ng kabutihan, ng kakayahan, ng karunungan sa iba. Wow, ang lalim ng connection na yan. Mula sa isang business principle, papunta sa isang spiritual mandate. At para gawing mas konkreto, may isang perfect case study sa mga materyales mo. Si Pablo at si Timoteo. Oo, yung relasyon ni Apostol Pablo at ni Timoteo. Dito talaga nagiging malinaw yung konsepto. Oo, ito yung tinatawag nilang gold standard ng multiplication. May isang verse doon, 2 Timoteo 2:2, na parang blueprint ng buong ideya. Anong sabi doon? Sabi ni Pablo, ang mga bagay na narinig mo mula sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo rin sa iba. Teka. Here's where it gets really interesting. 4 na henerasyon ng leadership sa isang pangungusap lang. 4. Una, si Pablo, yung source. Pangalawa, si Timoteo, yung apprentice. Tama. Pangatlo,
yung mga taong tapat na tuturuan ni Timoteo. At pang-apat, yung iba pa na tuturuan ng mga taong tapat. Grabe, di ba? Parang isang bato na inihagi sa tubig. Yung ripple effect niya tuloy-tuloy. Hindi ito one-time transfer lang. At yan ang nagpapakita na ang pinakadakilang legacy ni Pablo, hindi yung mga simbahan na itinayo niya o yung mga sulat na isulat niya. Hindi pala yon. Ang legacy niya ay ang mga tao na hinubog niya tulad ni Timoteo. Pero dito nagiging counterintuitive ang lahat. Kasi kung titingnan mo ang resume ni Timoteo, Oo. hindi siya yung A-list candidate. Sinasabi sa mga materialis mo na siya ay bata pa, kulang sa karanasan, mahiyain at may karamdaman. Teka, yan ang nakakagulat. Kung ako si Pablo at ang ipapasa ko ay napakahalaga, hahanapin ko yung pinakamagaling, yung pinakamatapang, yung sure win. Exactly. Parang di ka panipaniwala na pipiliin niya si Timoteo na tila dehado. Anong lohika ayon sa source ang nasa likod ng ganitong desisyon? This raises an important question, diba? Bakit siya bupiliin? Ang sagot, sabi nila, ay nasa mindset ni Pablo. Nakita niya na ang leadership ay hindi isang fixed trait na para lang sa ilan. Para sa kanya, ito ay isang buto na pwedeng itanim at palaguin. Hindi niya hinahanap ang isang clone niya. Hindi niya kailangan ng isa pang Pablo. So anong kailangan niya? Ang kailangan niya ay tulungan si Timoteo na maging pinakamagaling na bersyon ni Timoteo. Ito ang puso ng multiplication, hindi ito pag-clone. Okay. Kundi pagpapalago ng natatanging disenyo ng Diyos sa bawat tao. Ang trabaho ng multiplier ay makita yung potential sa iba na hindi pa nila nakikita sa kanilang sarili. Grabe. So hindi ito tungkol sa paghahanap ng perpektong materyales, kundi sa pagiging isang tamo. Isang magaling na hardinero na kayang magpalago ng anumang buto. Tama! Kung si Pablo ang gold standard, binabanggit sa mga materyales mo na may isang tao na hindi lang ito ginawa, kundi itong mismo ang disenyo ng buong misyon niya. At yan, si Jesus. Pinag-uusapan natin dito si Jesus, na tinatawag nilang master architect ng ganitong pag-iisip. Tama. Ang buong ministeryo niya ay isang masterclass sa multiplication. Nangaral siya sa libu-libong tao, yan ang addition. Addition, oo. Pero ang tunay na investment niya, ang oras at puso niya, ay ibinuhos niya sa 12, yan ang multiplication. Ang kaibahan. Sabi nga sa source, ang mga multitude, ang karamihan, ay tumatanggap lang ng biyaya. Pero ang mga disipulo, yung 12, ang siyang magpapatuloy ng misyon. At idinitalya sa source ang kanyang mga pamamaraan. Ang una ay presence over programs. Ibig sabihin, hindi siya nag-roll out ng training modules o curriculum. Ang ibinigay niya ay ang sarili niya. Eksakto. Ang mga disipulo ay natuto sa pamamagitan ng immersion. Kasama nila si Jesus sa pagkain, sa paglalakbay, sa pagharap sa mga kritiko. Nakita nila kung paano siya mag-isip in real time. Life transfer. Hindi lang information transfer, ito ay life transfer. Ang pangalawang pamamaraan ay transformation before delegation. Ito yung sinasabing character before competence. Pero, hindi ba tambagal niyan? Sa mundo natin ngayon, kailangan mabilis ang resulta. Tila isang luho ang maghintay na magbago muna ang puso ng isang tao bago siya bigyan ng gawain. Totoo, at yan yung tensyon. Pero para kay Jesus, hindi ito outsourcing ng gawain para lang gumaan ang trabaho niya. Hindi. Hindi. Ito ay insourcing ng misyon sa puso nila. Hinubog muna niya kung sino sila bago niya ipinagkatiwala kung ano ang gagawin nila. At ito yung kasunod na punto na para sa akin ay isa sa pinakaradikal na ideya sa lahat. Ano yun? Release before perfection. Ipadala sila kahit hindi pa sila handa. Oo, ipinadala niya ang mga disipulo na mag-isa kahit hindi pa sila perpekto. Sa katunayan, malayo pa sila sa perpekto. Grabe. Nag-aaway pa sila kung sino ang pinakadakila. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang misyon, pero ipinadala pa rin sila. Wow. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan ng Diyos ang pag-develop ng mga leader kaysa sa pagprotekta sa perpektong kalalabasan. Tinanggap niya yung panganib ng kanilang mga pagkakamali para lang sila ay lumago. Teka,
Parang ang hirap tanggapin yan. Kasi bilang leader, di ba't trabaho mong siguraduhin na dekalidad ang output, na walang mali? Oo naman. Ang sinasabi mo ba ay kailangan kong hayaan na posibleng magkamali ang team ko? Parang nakakatakot yon. Nakakatakot talaga. Pero yun ang presyo ng paglago. Ang control ay nagbibigay ng predictable na resulta. Ang empowerment ay nagbibigay ng paglago. Okay. At ang huling pamamaraan ni Jesus ay ang sukatan ng lahat ng ito, success as reproduction. Sabi niya sa Juan 17.4, naganap ko na ang gawaing ipinagawa mo sa akin. Oo. Ano yung gawaing natapos niya? Hindi yung mga milagro, hindi yung mga pangaral. Ang natapos niyang trabaho ay ang paghubog ng isang team na kayang magpatuloy ng misyon kahit wala na siya. Wow. So ang tunay na tagumpay pala ay kapag hindi ka na kailangan. Grabe. Baliktad sa iniisip ng marami. Baliktad, di ba? Kadalasan, ang sukatan ng halaga natin ay kung gaano tayo ka-indispensable. Dito, ang tagumpay mo ay kapag naging dispensable ka na at dapat masaya ka pa dahil doon. If we connect this to the bigger picture, iyon ang sukatan ng tunay na legacy. Hindi ang mga nagawa mo, kundi kung ang misyon ay magpapatuloy dahil sa mga taong binuo mo. Okay? Ang goal ay hindi ang maging indispensable, kundi ang maging reproducible. So what does this all mean? Para sa iyo na nakikinig, na marahil ay isang leader sa trabaho, sa komunidad o kahit sa pamilya, ano ang kailangang magbago sa loob? Sinasabi sa source na ito ay isang spiritual transformation na nangyari sa tatlong mahalagang aspeto. Oo, tatlong malalaking pagbabago. Sa pag-iisip, una, mula control tungo sa empowerment. Okay? Ang additive leader, laging nag-iisip, paano ko sisiguraduhin tama ang lahat ng gawa? Siya yung final checkpoint. Micromanager. Oo. Ang multiplicative leader, ibang tanong, paano ko bibigyan ng kapangyarihan ng iba para magdesisyon at mamuno ng may kumpiyansa? May isang linya sa mga binigay mo na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Empowerment always feels risky. Control always feels comfortable. Grabe ang katotohanan doon, di ba? Oo, totoo yan. Pero isa lang sa dalawang yan ang lumilikha ng legacy. At yung pangalawa, mula recognition tungo sa reproduction. Ito ay tungkol sa ego. Ego, oo. Ang additive leader ay uhaw sa credit. Gusto niyang makilala sa mga nagawa ng team niya. Ang multiplicative leader, ang hinahanap niya ay bunga, hindi papuri. Tama. Masaya siyang makita na ang mga taong hinubog niya ay nagtatagumpay kahit pamalampasan siya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Juan Bautista. Kinakailangang siya ang dumakila. At ako'y mabawasan. Ito pala ang puso ng multiplication. It's really about ego death in a way. Ang ganda ng koneksyon na yan. At yan ang nagdadala sa atin sa pangatlong shift. Mula sa pagbuo ng followers tungo sa pagbuo ng kinabukasan. Okay. Nagpapalaki ka ba ng audience na humahanga sa'yo? O ng mga leader na magpapatuloy ng mission mo? Ang audience, nagbibigay ng validation. Ang mga leader, nagbibigay ng multiplication. May kaibahan. Malaki? Pinili ni Jesus ang 12 kesa sa 1,000. Ang 1,000 ay humanga sa kanya. Pero ang 12 ang nagbago ng mundo. Wow. Ang tanong para sa'yo ay, sino ang 12 mo? Sino ang mga taong pinaglalaanan mo ng iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong oras, para hubugin? Napakaganda ng mga konseptong to, pero bumalik tayo sa realidad. Alam nating hindi ito madali at binabanggit din sa mga materyales mo ang mga karaniwang balakid. Oo. Hindi na ito basta mabilis na nabanggit, pag-usapan natin to. Ang una ay ego at control na nasimulan na natin. Let's unpack that. Yung ego at control, madalas ugat niyan ay takot. Takot. Takot na baka hindi maging kasing ganda ng gawa mo yung gawa nila. Takot na baka masira yung reputasyon na pinaghirapan mo. Ang solusyon na binibigay ng source ay ang pagbabago ng definisyon mo ng tagumpay. Paano? Kung ang tagumpay ay perfect output, lagi kang magkokontrol. Pero kung ang tagumpay ay growth of my people, mag-e-empower ka. Okay. At may isa pang takot. Yung takot at insecurity. Yung takot na, paano kung mas gumaling pa siya sa akin?
Aminin natin, totoo yan, no? Totoong totoo. Paano na hinaharap yan, ayon sa mga notes mo? Tinatawag ito sa source na scarcity mindset versus abundance mindset. Ang scarcity mindset ay naniniwala na limitado lang ang tagumpay. Na parang pie. Kung kumuha siya, nabawasan yung sayo. Eksakto. Ang abundance mindset, na siyang mindset ng multiplier, ay naniniwala na ang tagumpay ng taong hinubog mo ay tagumpay mo rin. Ang pag-angat nila ay hindi banta sa'yo, kundi testamento sa iyong pamumuno. It requires a deep sense of security na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pagiging pinakamagaling sa kwarto. At yung pangatlong balakid, ito yung palusot ng lahat, di ba? Ang pagiging abala o busyness. Oo. Yung wala akong oras, mag-mentor, tambak ang trabaho. Paano sinasagot ng source material yung excuse na yan? Sinasagot ito ng isang tanong. Ano ang mas nakakapagod? Ang mag-invest ng isang oras para turuan ng isang tao na gawin ng isang bagay o ang gawin mo ang bagay na yon habang buhay? Ouch. Ang business ay sintomas ng additive leadership. Ang pag-i-invest sa tao ay hindi dagdag sa trabaho mo. Ito ang trabaho mo. Ito yung paglilipat mula sa pagiging bumbero na laging nag-aapulan ng sunog tungo sa pagiging arkitekto na nagtatayo ng fireproof na building. Okay, malinaw na yung balakid. Ngayon, puntahan natin yung pinaka-importante para sa nakikinig. Ang mga practical na kasangkapan. Tools. Nagbigay ang source ng 3 tools para simulan ito. Unahin natin yung Leadership Legacy Statement. Ito ay isang personal na deklarasyon, parang mission statement mo bilang isang leader na nagpaparami. Okay? Ang tanong na sinasagot nito ay, anong klaseng mga leader ang gusto kong hubugin at paano ko sila sadyang huhubugin? Isusulat mo rito ang mga katangian. Halimbawa, gusto kong humubog ng mga leader na may integridad at tapang. Okay, pero paano yan isinusulat sa totoong buhay? Kasi baka isipin ng iba, isa lang itong New Year's resolution na makakalimutan din. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa? Magandang tanong. Pwedeng ganito kasimple. My leadership legacy is to develop 3 leaders in the next 2 years who are more skilled at project management than I am. Specific. Tapos, I will do this by intentionally delegating one major project to each of them, meeting with them weekly for coaching, and celebrating their successes publicly, even when they make mistakes. Bansinin mo, specific siya. Oo, May bilang, may timeline, may mga aksyon. hindi siya basta pangarap lang. Malinaw. Ikalawang tool, Leadership Development Journal. Parang diary ba to? Baka maging isa na namang task yan. Hindi kailangan maging komplikado. Ito ay simpleng talaan lang para maging intentional ka. Okay. Pwedeng 1 page lang per tao na mentor mo. May 4 na tanong lang. Una, sino ang nag-invest sa akin ngayong linggo? Pangalawa, kanino ako nag-invest? Two-way. Pangatlo, ano ang itinuro o ipinagkatiwala ko sa kanila? At pang-4, saan sila lumalago at ano ang kailangan nila sa susunod? Hindi ito para maging abala, kundi para siguraduhin may nangyayari talagang multiplication. Kahit paunti-unti. Kahit paunti-unti. Okay, so parang mapa ng iyong multiplication journey. At ang huli, at marahil ang pinaka-actionable sa lahat, identify your Timothy. Paano mo mahahanap ang Timothy mo? Ano ang mga katangian hahanapin? Dito, napakalinaw ng source material. Hindi raw talento ang una mong titingnan. Hindi talento. Hindi rin karanasan o karisma. 2 bagay lang ang kailangan na nakita ni Pablo kay Timoteo. Faithfulness, katapatan, at teachability, pagiging handang matuto. So paano mo makikita ang faithfulness sa isang tao sa practical na paraan? Ang faithfulness, sabi nila, nakikita sa maliliit na bagay. Tumatapos ba siya sa mga sinimulan niya, gaano man kaliit? Okay. Maaasahan ba siya sa mga pangako niya? Tapat ba sa misyon ng team kahit walang nakatingin? Yan ang mga palatandaan. Ang teachability naman, yan yung pagiging bukas sa feedback, Yung hindi defensive. yung pag-amin sa pagkakamali, at ng pagkakaroon ng uhaw na matuto. Sabi nga nila, mas madaling turuan ng skill ng isang taong teachable kesa turuan ng teachability ang isang taong skillful pero mayabang. Tama. Hanapin mo yung tapat at gutom matuto. Yan ang iyong Timothy.
Yun. Bilang pagbubuod, ang lalim ng napag-usapan natin, mula sa malaking pagkakaiba ng adisyon at multiplication hanggang sa mga halimbama ni na Pablo at lalo na ni Jesus. Sinuri natin yung mga pagbabago sa pag-isip na kailangan mula control patungong empowerment, mula recognition patungong reproduction, at tiningnan natin yung mga practical na tool na magagamit mo simula bukas. Oo. Ang pinakasentrong mensahe ay malinaw. Ang tunay na legacy ng isang leader ay hindi nasusukat sa kung ano ang kanyang itinayo. Kundi sa kung sino ang kanyang binuo. Eksakto. At para iwanan ka ng isang bagay na pag-iisipan, binabangkit sa iyong mga materyales na ang multiplication ay laging nangangailangan ng isang uri ng kamatayan. Kamatayan. Kamatayan sa ego, kamatayan sa kontrol, kamatayan sa pangangailangang laging maging bida sa kwento. Ayon mismo sa isang source, multiplication begins where self-preservation ends. Wow. Ang pagpaparami ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang pag-iingat sa sarili. Kaya ang tanong na iwan namin sa iyo ay hindi lang handa ka bang mag-develop ng mga leader, kundi Ano? ano ang handa mong hayaang mamatay sa iyong sarili upang tunay na mabuhay ang iba sa kanilang pamumuno.